Nagsimula na ang Dark Tournament, Eurobasket pala, andong kasi si Jokic parang nasa mundo ng mga halimaw. Walang kahirap-hirap na tinalo ng Serbia ang Estonia. 23 minutes, 11 points, 10 rebounds, 7 assists para kay Jokic. May bago na naman pinakitang galawan itong si Nikola, parang hindi pinractice. Naisip na lang niya, sablay nga lang yung tira nung pinasahan niya. Si Nikola Jovic naman nag-improve sa lineup ng Serbia na siya yung high scorer. 18 points, 4 rebounds, 6 assists, 75% sa field at 75% sa 3-point area in 15 minutes. Based din kay Coach Erik Spoelstra, winner si Jovic sa pagkakasama niya sa Serbia at nagmamature na rin. Katulad din ng ibang mga player kasama si Jovic sa mga hindi pa nakakapirma ng extension. Malaking factor yung performance niya sa Dark Tournament, Eurobasket pala, na bago mag-October, mabigyan na siya ng kontrata ng Miami. Si Nikola Jokic naman binisita ng mga executive ng Nuggets para di umano ipakita kung gaano siya kaimportante sa franchise. Masyado kasing lumalakas na yung rumors na aalis si Nikola sa Denver. Si Ben Tenser ang VP ng Basketball Operation at Interim General Manager. Siya rin kasi yung magbibigay ng kontrata kay Nikola na tinanggihan niya dati. Sinabi kasi ni Jokic na hindi siya pipirma ng kontrata ngayon taon dahil pwedeng mas malaki ang makuha niya sa susunod na taon or may iniintay pa si Nikola. Sabi nga ng mga analyst, hindi naman lahat. Hindi sila magugulat kung si Nikola tapusin niya yung kontrata niya sa 2027 at 2028 na meron pang player option at meron pang mundo nun. Pwedeng tapusin ni Nikola yung kanyang player option dahil nasa 4 years ang pwedeng makuha ni Jokic na kontrata na susunod. 31 or 32 years old na si Nikola nun. Bukod sa 10 years na siya, going 11 years, so kahit saang team, pwede siya makakuha ng supermax contract or 35%. Hindi lang Nuggets ang makakapagbigay. Pwede rin makakuha si Nikola Jokic ng no trade clause dahil bilang lang ang mga player sa NBA na merong NTC. 3-time NBA MVP si Jokic at 5-time MVP candidate pa, pero hindi siya nabibigyan ng no trade clause. Kung meron mang player na dapat bigyan, siya yun. Kaya hindi mabigyan si Nikola ng no trade clause katulad ni Bradley Beal at katulad din ng kay LeBron kahit pa mahigit 8 taon na siya sa NBA at sa isang team. Hindi siya mabibigyan kung hindi siya magiging free agent. Base kay Mark Stein, hindi pwedeng isama sa contract extension ang no trade clause. Kailangan muna maging free agent talaga ng isang player bago siya mabigyan. Dahil kung ayaw umalis ni Nikola Jokic ng Denver, no trade clause ang pwedeng intayin plus yung max contract pa. Makokontrol ni Jokic ang sitwasyon kung sakalig maisipan ng Nuggets na mag-rebuild kapag papatapos na yung karir niya. Si Damian Lillard kahit umalis siya ng Portland dati, pagbalik nagkaroon siya ng NTC. Dahil mahigit 8 taon na siya sa NBA at mahigit 4 na taon naman siya sa Blazers dati kahit pa nawala siya ng 2 season. Ang player naman na katulad ni Giannis na ayaw bitawan ng Bucks pero hindi nabibigyan ng NTC dahil dumadaan agad siya ng extension. Hindi pa tapos yung kontrata niya, may kasunod na agad. Kapareho lang din ang kay Steph dahil hindi siya dumadaan bilang free agent. Bago pa lang ma-expire ang kontrata niya, meron na agad contract na ibinibigay yung Golden State. Ang tanging merong NTC ngayon si Lillard, Jackson Hayes dahil ilang beses siyang pumirma ng minimum contract sa isang team at si LeBron, ang tanging full NTC. Hindi naman papahuli si Luka na lalaro din sa Eurobasket dahil bumisita si Rob Pelinka. Nabuti pa to, gising na, bumibiyahe pa kasama si Jeanie Buss. Base kay Rob Pelinka, sulit ang pagbiyahe nila nang makita nila si Luka na nagbago talaga ang physical attribute. Mula kasi sa 260 pounds, naging 230 pounds na lang si Luka ngayon. Hindi naman bago kay Luka na kapag off-season bumababa ang timbang niya. Ang sinabi naman ni Luka, ang nakita lang niyang pagbabago sa pagbaba ng timbang niya, hindi siya masyadong pagod at mas mabilis siyang gumalaw ngayon. Ang kartada nga ni Luka, sa bagal niya, hindi makasabay yung defender niya. Ka-group ng Slovenia ang France sa Group D. Sinabi naman ni Yabusele na hindi sila madidistract na pumayat si Luka dahil team effort pa rin naman ang basketball, hindi isang player lang ang babantayan nila. At sinabi din ni Yabusele na sisiguraduhin niyang hindi mararamdaman ni Luka na isa siyang fan kapag nagharap yung France at Slovenia. Dati kasing magka-teammate si Luka at si Yabusele dito sa Real Madrid noong 2018. Yung transformation ni Luka na bumaba ang timbang
at hindi siya masyadong pagod, ang tatanungin na lang doon kung madadala niya sa regular season. Dahil mabilis pumayat si Luka kapag wala siya sa NBA. Sabi naman ng dating former Lakers, hindi kasi kayang i-handle ng Dallas ang gaya ni Luka na nasa superstar level. Nung nasa Dallas na si Luka, superstar talaga siya. Pero siya pa rin ang may handle kung paano gagawin yung gusto niya. Pero sa Lakers, naging legit superstar si Luka dahil bantay sarado na siya ng media kung anong gagawin niya. Meron na rin mga outside deal ang pumapasok kay Luka. Naging cover ng magazine, nag-guest na ata sa concert ng Backstreet Boys. May bago na rin mga endorsement at may bago pang posibleng dumating kay Luka sa next season. Kapag umabot pa ang Slovenia sa qualification phase onwards, may matitira kay Luka na 2 to 3 weeks bago bumalik ng training camp para naman sa Lakers. Hindi naman ganong kahaba rin na magiging pahinga ni Luka tulad ng ibang players sa team niya. Kahit sina Jokic at Giannis, ganun din ang sitwasyon.